pahingi po muna ako ng sign. Tan! Ganun, diba? Parang lahat tayo, parang ganun yung inaantay. Kailangan na may perfect moment. Tapos ikaw naman, maghahanap ka pa. Pati maghahanap ka pa ng mga quotable quotes para lang, diba, ma-encourage yung pagsimula mo sa isang bagay. Which is, ganun din talaga ako. This is your bestie Dre, and life doesn't come with a life manual. But okay lang yan, kasi we're doing this together, one convo at a time. Before anything else, gusto ko lang po din mag-thank you sa lahat po nag-support, nagtiwala, nag-follow, nag-share, nag-subscribe. Thank you so much po. Since the beginning of time, when I first started vlogging 13 years ago, thank you po sa lahat ng mga naniwala. And of course, kahit na nag-on and off ang ating pag-a-upload, thank you so much at lagi pa rin po kayong nandyan para sa aking passion and purpose. And salamat po sa patuloy pong pag-support sa pag-evolve ko po from a vlogger, from a DJ, from a live streamer, and now we are podcasting. And thank you so much po for continuously loving me, supporting my advocacy, and kahit na po hindi perfect, kahit na minsan on and off, hindi din consistent, thank you so much po for being here. And if nandito po kayo, I see you guys. Thank you so much. Isang malaking akap po sa inyong lahat. And now, welcome back, or shall I say, welcome for the first episode of the Besties Podcast with DJ Dre. Thank you so much po ulit. And without further ado, pag-usapan na natin yan. Our first episode or topic for this podcast, you do not need to have it all together to begin. Nako, sobrang relate din talaga ako dito sa topic na to kasi sobrang tagal ko na rin na on-off. Para kung button ng light na ganun, ganun sa aking pagka-content. But don't worry kasi kung ganun din naman kayo, sama-sama nating i-figure out yan together. Tayo, diba, parang laging reality check lang kapag may hinihintay kang maayos bago magsimula. Ganun din ba kayo? Parang, magsistart ako mag-vlog pag may bago na akong camera. Or, feeling ko magagawa ko na yung, essay na yan pag nakabili na ako ng bagong pad paper. Ganon. Parang pag lagi tayong may ginugol, kailangan, wait, there's more. Kailangan meron munang ma-accomplish bago pa yung talagang makapagsimula tayo ever. Ganon din ba kayo? Kasi ganon ako Parang, ano ba yan? Kailangan bago ako tumuli sa next, kailangan may ice cream muna, or kailangan meron muna akong something. Basta either a thing or a moment. Minsan, ito pa tayo ito pa. Comment mo yan kung nakaka-relate ka. Minsan yung, pahingi po muna ako ng sign. Ganun, diba? Parang lahat tayo, parang ganun yung inaantay. Kailangan na may perfect moment. Tapos ikaw naman, maghahanap ka pa. Pati maghahanap ka pa ng mga quotable quotes para lang, diba, ma-encourage yung pagsimula mo sa isang bagay. Which is, ganun din talaga ako. Pero, let's be real, guys. How many times natin sinabi na magsa-start ako kapag ka-ready na ako? Tapos, ang ending, hindi naman pala tayo talaga naging ready, diba? Ay nako, pag-usapan natin to. Myth of readiness. Ang statement natin yan, I need to be fully ready to begin. O, diba? For example, bago ako mag-apply ng work, ganyan, kailangan ready na muna ako. Meron na akong barong, or meron na akong damit, or meron na akong, kulang na lang tuxedo. Parang ready ka na para makapag-apply ka. Para lang i-click mo yung apply dun sa job street or sa LinkedIn. Ganyan. Sobrang aantayin mo pa. Or,
ito, sa mga content creator dyan, kailangan meron akong best camera or kailangan meron akong best na cellphone, pang-edit, laptop, whatever. Tapos, ang ending, hindi ka pa makakapag-simula. Oh, talking to myself. Ako din yan. Ganon talaga. Sobrang daming ifs and buts. Pinupinto natin is, I need to be fully ready before I begin. While, safe yon. At, of course, parang comfort zone yon. Parang feeling ko, meron tayong deeper na tinatago kapag ganun yung sinasabi natin. Yes, that is a safe zone, but that is a fear in disguise. Natatakot kasi tayo to be ourselves. Natatakot tayo to be judged. Natatakot tayo to mess up. Natatakot tayo na ipakita yung sarili natin sa mga tao. And natatakot tayo sa sarili natin. Lagi tayong pushback, lagi tayong may doubt. Nagkakaroon talaga ng moment na sasabihin mo talaga hindi ka ready, hindi ka makapagbigin, and then you'll end up hindi na rin na nagagawa yung isang bagay na dapat mong gawin or isang bagay na purpose mo, isang bagay na nasa heart mo. Ganon, na nakakasad kasi marirealize mo 10 years, 20 years, 13 years na yun naman talaga yung gusto mong gawin. 'Di ba? Sobrang na-touch nga ako dun sa story ni Jessica Sanchez kasi grabe yun, 'di ba? Sinasabi ni Jessica na it took her 20 years yung dun sa American Idol for her to go back, for her to realize na talaga ang pagmamahal niya is sa singing. Baka mamaya magising din tayo na 20 years na rin. Wag naman nating antayin. In my case, 13 years. It took me 13 years. Pabalik-balik, on and off. And 13 years na ngayon na nagka-content creator pa rin ako. And of course, I'm restarting all over again. But, ganun talaga. At one point, ma-realize mo na ipupush mo yung sarili mo and you just have to begin. No ifs, no buts. Maybe you're not ready, maybe it's not good, it's not perfect, but you just need to start. Gusto ko lang ikwento tong sa inyo. Ito talagang readiness na yan, minsan talaga naman, talaga. In my first content creator years, magkakasama kami, madami kami mga vloggers na magkakasama. And then, lahat kami, of course, nasa isang event ka, you would take, uso yun dati, mga events. Tapos, nandun lahat ng mga content creators and we would vlog the same thing, different angles, and kanya-kanya ng perspective, kanya-kanyang vlogs. And then, dahil nga, yung mga content creator friends ko, ang gagaling talaga nila. Mag-edit, mag-post, sobrang galing nila. And I would end up not uploading sobrang hundreds of vlogs because nilubog na lang ako sa hiya or parang I thought I'm not good enough, na insecure na talaga ako sa kanila na hindi ko napakita na yung angle ko or my side of the story dahil nagsuccumb na ako sa kahihiyan. Totoo to, that is a true story. Ang dami kong napalagpas na opportunities. Huwag niyo na akong gayahin, in short, na ganun yung nangyari sa akin. Ang daming moments, ang daming memories. Actually, nangihinayang ako kasi ang daming moment kung saan nawala na. Hindi ko na alam kung nasa na yung mga yun at hindi ko na rin na-i-upload. Sayang, only because nahiya ako, na-insecure ako, natakot ako. Tayo, 2025 na, tanggalin na natin yung ganong mindset, tanggalin na natin yun sa utak natin, and just start. At i-accept natin na ang real life is messy. Hindi talaga siya picture perfect. Oo, ganun yung nakikita natin sa YouTube, sa Instagram, sa social media. Sobrang picture perfect. Akala mo, grabe, wow, this is life, this is paradise. Ganun din kasi yung pinapakita sa atin. Or, ganun yung nakikita natin. And tayo, ganun din na may mental picture natin na yun yung perfect life. Pero hindi natin realize, tao lang din naman sila na bago nila nakuha yun,
the proseso na nila. Pero yung proseso, the moment where they have to roll their sleeves and pumunta dun sa gusto nila, sa pupuntahan nilang yun, the messy it is, the more real it is, di ba? Pero hindi natin nakikita yun. Kaya kung nandun ka man at feeling mo, ay, wag na lang natin to i-upload kasi nga hindi maganda. So, sayang yung opportunity na yun para sa atin. Na, yun. Kaya, nandito ako para i-remind kayo, para i-remind din yung sarili ko na we are all qualified and we all have the right na maging part of something big, of something different, to make a change. Alam mo yun. And lahat nung nasa heart natin, ibinigay yan sa atin ni Lord for a reason. Kaya, nandyan yan sa heart mo, it sparked something because yan yung ibinibigay sa inyo ng Panginoon. So, wag nating i-waste yung time na yun. And, try lang natin. What is there to lose kung magta-try tayo, di ba? More to gain kasi we gain learnings, we gain experience, and so what kung hindi natuloy? So what kung hindi siya nag-prosper? Ang importante, you've tried, you've learned, and na-experience mo yung life that you wanted to have. Alam niyo ba, there was a time na I feel like hindi ako qualified, pero I pushed. Yun, naalala ko yun yung internship ko before. Sabi nila talaga, nung college days ako, ayan, sabi nila, ang mga best companies to work with ay Unilever, Colgate-Palmolive, ganyan. So, mga FMCGs, yan daw talaga yung mga best na companies to work with para sa mga marketing graduate na magiging soon ako during that time. So, yung internship ko, as in, I was eyeing with Unilever. Talagang yun yung gustong-gusto ko. As in, yun yung talagang this is the goal, ganon. So, sobrang kapit-bisig kami with two of my friends. Punta talaga kami sa harap ng Unilever at nag-submit kami ng resume. Tapos, tinawag pa yung HR, inabot pa namin yung resume namin. Try number 1, di ako nag-succeed. Pero hindi pa ako sumuko nun. Kasi gusto ko talaga doon. So, ang ginawa ko naman is, lumapit ako dun sa teacher ko na very dear siya to our hearts kasi parang matulungin kasi siya lagi sa mga students. So, na nag-write mo siya talaga ng letter para recommending the 3 of us to be part of Unilever internship program. Di namin sure, sa totoo lang, during that time, di namin alam kung may internship ba si Unilever. Parang may hearsay lang, pero hindi ko sure. And then, lumapit talaga kami dun at naglakas loob. Pero paglapit namin, kasama pa namin, sinamahan pa kami ni Ma'am. And thank you so much po talaga. And unfortunately, dito sa trial number 2, hindi pa rin talaga nagtagumpay. So, I ended up na mag-internship sa ibang company. Yung gusto ko lang sabihin is, at least, diba, stinart namin. And you wouldn't believe, I finished my internship, finished all the requirements, graduated, at ito pa. You wouldn't believe kung saan ako first nag-work. Yes, opo. First na akong nag-work sa Unilever. Yay! And during the time, sobrang thankful ako kasi I know na it was such a rigid process and sobrang dami kong na-gain in terms of experiences, in terms of my thinking process, in terms of how I behave now, how I treat each projects carefully. Sobrang ang laking utang na loob ko talaga yun sa mga dati kong naging boss. Miss Jean. Ayan, sobrang thankful ako sa kanila kasi na-hone talaga ako to who am I today because of them. And sobrang thankful ako sa lahat ng experiences, sa lahat ng mga situations na na-experience ko during sa first day ng work ko na yun. And grabe lang talaga yung parang moment na yun na, wow, from internship na hindi ka na-take to being my first job. So, all because I started and
parang yun talaga yung ginul ko. Hindi talaga parang, yun talaga yung ginul ko. At kapag ka talaga ganun yung ginagawa natin, the world is on our side. Kaya, yun din talaga lagi yung dapat nating alalahanin. Ikaw, ako, tayo, na huwag tayong ma-afraid mag-start because you'll never know one day, yun din pala yung pinapangarap mo. Or, one day, yung gusto mong goal, ma-achieve mo. 5 years from now, 10 years from now, babalikan mo tong moment na to. Nasama-sama tayo yung nagsabi na, start na natin yan. So, push nyo na yan. Kung ano yung nasa isip nyo, either taking another course, falling in love, or going and traveling to any place na gusto mong puntahan, i-go mo na yan. Dahil kapag nag-try ka, doon din talaga dadating yung, sige, at first, nangangapa ka. Like now, nangangapa ulit ako sa content creation. I know this will not be perfect, but it's okay. Alam ko na dadating yung moment na matututo ako. I'll learn from experience. I learned from doing it again. And nabalikan ko tong moment na to na I'm so glad I started. I'm so glad and thankful and praying na maging consistent. Tuloy-tuloy lang. Hindi kailangang grande kapag nag-start ka, but tuloy-tuloy and you keep on holding on to your passion and purpose. And gusto ko lang sabihin din na minsan, kapag yung idea nasa heart natin, pag nasa heart natin siya, sometimes, hindi pa siya full idea. Parang, feeling ko, ganito yung mangyayari. Or sometimes, magtayo kaya ako ng ganitong business. Or sometimes kaya, simulan ko kaya tong content na to. Or sometimes, try ko kayang aralin to. Or sometimes, try ko kayang pumunta dun sa ganitong location. Hindi pa siya full. Kunyari, magta-travel ka. Alam mo na lahat ng papunta dun, how to go there, what to eat, where is the accommodation. Hindi mo pa alam yan. Hindi mo pa alam. Pero, ang important is, tinatry mong i-start. Kapag ka meron akong project, tapos parang ang laki-laki niya, tapos parang feeling ko, hindi ko siya magagawa ng isang boom, talagang nagawa ko na siyang ganun. Papaliitin ko muna ng papaliitin yung goal ko until pag tinignan ko siya sa kabuuan, natapos ko na siya. Example niyan is finding a new job. So, nung naghanap ako from live streaming, it's about time for me to go back to the real world kasi bumalik na yung new normal after the pandemic. So, ako, ang una kong ginawa ng shocks, parang may hesitation yung katawan ko kasi, shucks, work from home na ako live stream, work from home, kaya lang, pag nag-work ulit ako, there will be chance na magta-transpo ako niyan. And God knows how grabe na ayaw ko nang mag-transpo sa Pilipinas. And, ang daming fear na pumapasok sa utak ko, shucks, paano yun if hindi na ako updated? Shucks, baka may new ways of doing things na sila, shucks, ang dami talaga. Kung ganun lang ang inisip ko, hindi na ako nakapag-start. Pero, ang ginawa ko, para hindi ako mo-overwhelm, is hinanda ko yung sarili ko para dun sa big goal. For example, today, nag-impake muna ako ng gamit ko, ng damit ko. Ano yung mga, nangyari, mag-interview na ako. Ano yung dadamitin ko? Ano yung dadamitin ko sa first day? And I don't have to buy all those things. Bukas lang ako ng closet ko, nandito na yan. And para lang ma-prepare ko yung sarili ko for what's coming. And then, unti-unti, okay, I need to prepare a notebook. I need to prepare a pen. Yung mga ganun, paunti-unti. And then you're mentally preparing yourself to what's coming next. Okay, this day, magda-job street na ako, mag-a-update na ako ng resume, mag-a-update na ako ng mga bagay-bagay, unti-unti lang. And lo and behold, nakakakita ka na, okay, may work na pala ako, mag-start na pala ako. Diba? Ganun siguro dapat yung sistema natin, kesa ma-overwhelm tayo at mag-overthink. Ayun yung right term. Overthinking kasi
Alam ko naman na ganun din kayo or ganun din ako kasi talaga naman yung overthinking brain ko, grabe na. Kala mo, sobrang laki na talaga ng brains. Ganun, parang lahat na ng scenario, 100 different scenarios na isip ko. And that's me. That's part of me. I know it's not ideal, but yun nun talaga yung sistema ko. Pero instead of overthinking to the point of exhaustion, how can you prepare yourself for what's coming? And lo and behold, hindi ka magiging perfect at the beginning. Kahit yung perfectionist self mo is eating you up. Pero naman, di ba, wala naman talagang perfect sa mundo. So, we just gotta start. Katulad nitong content na to. As in, alam niyo ba, bata pa lang ako, gusto ko nang gumawa ng mga vlog. Sinusundan ko ng mga vloggers. Nagbabasa talaga ako sa kanila. Sabi ko, wow, ang galing naman nilang magsusulat. And then, I started vlogging, nag-content ako, tapos after vlogging, sobrang dami nang nangyari sa content creation life ko. Like, Dre the vlogger, Dre the DJ, Dre the live streamer, and now, Dre na podcaster. Parang, sobrang daming moment na pinag-isipan, mga journals, nagsulat-sulat, mga Canva templates na hindi natuloy, hindi na-upload, only because natakot ako. Kung yung takot na yon, yung time na tinakot mo, yung time na ginugol mo sa lahat ng fears na yan, kinuha mo at ginawa mo na lang, then that's a better use of our time, di ba? Ito talagang episode number 1, Dre. Talagang para sa iyo at para sa akin. Why am I saying this? Why am I making kwento? Not to preach. Not to say na, I accomplished so many things. Kakinig kayo sa akin. Hindi ganon. Gusto ko kasi ito ay conversation between us besties na, oo bestie, wala pa rin ako doon, pero pinupush natin to together. And realizing na kapag pinush niyan ngayon, hindi naman kayo nag-start from zero. Kasi you're starting coming from all the experience na binaon nyo during all those years of your preparation. Huwag kayong matakot na pumasok sa bagong terrain kasi lo and behold, lahat ng knowledge na naipon nyo since day one, yun na yung babaunin nyo, tapos start na kayo. Diba ang ganda nun? Kaya naman, gusto ko lang mga bestie sabihin sa inyo na bago ang glow up, gulo up muna. Diba? Parang bago kang mag-glow, talagang kailangan daanan mo muna lahat ng steps na ito. At dun sa steps na to, yun yung trigger para ikaw ay lalong mag-glow and mas mag-prosper pa yung iyong outlook, yung iyong personality, and in yung purpose in life. Ang ganda nun! OMG! Ayun. Kaya naman mga besties, ang tanong ko sa inyo is, what is that one thing that you've been putting off for the longest time? Ano ba yung dinedelay mo kasi feeling mo hindi ka pa ready? Comment down below and let's start the conversation. Gusto ko lang sabihin sa inyo, bestie, bago matapos itong episode na to, na you are not behind, you are beginning. Don't wait for it to be perfect. Just your presence and clicking that button, clicking that start button, ay isang malaking leap na towards your goal. And kung sakaling katulad kita, na natatakot din ako, bestie, kung ikaw din natatakot, congratulations sa atin! Because we are human and we feel these things, and alam ko na despite all the fear, the hesitation, the lack of confidence, lahat tayo mga bestie nagpo-push tayo to have our good life. Kaya, congratulations sa atin and power hug sa iyo. Thank you so much, besties, for finishing this episode 1. Our first ever episode dito sa Besties Podcast with DJ Dre. Thank you so much. And if this episode hugged you or this episode taught you a lesson or reminded you of something, sana i-share niyo po ito sa inyong friends. Baka mamaya may mag-benefit din dito. And always remember that you are not behind. You are starting. And it doesn't have to be perfect.
Ang importante yung ating presence. And if ever ikaw matakot ka, katulad ko na natatakot lagi pag nagsisimula, now, I am so scared of restarting my content again. Congratulations! Dahil human tayo, as in, valid maramdaman yung ganyang feeling. Dahil lahat naman nakakatakot talaga sa simula. Basta ang importante is we take that very first step in learning, very first step in experiencing life. Thank you so much, everybody, and see you on our next episode. Thank you, besties! Oops! Bago ang huli is, for our next episode, abangan nyo dahil tayo ay pag-uusap-usap about being tired, burnout, or sadya lang naman bang ipupush mo yan talaga to hit your goal to the point of pressure. Pag-usapan natin yan on our next episode. Thank you, besties! Love you!